Hindi po paaapekto, hindi apektado ang mga congressman at mga complainant sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dito ho sa mga iba-ibang problema sa ating bansa, especially yung issue diyan sa yung crisis sa Middle East na merong problema ang ating OFW at epekto nito sa oil product at mataas na bilihin. At yung issue naman ho tungkol dun sa ah, sinasabit yung ibang politiko tungkol dun sa issue ng korupsyon o mali-malitang pera. Wala po yun. Kasi ang sinasabi po ngayon, especially ng mga membro ng Committee on Justice led by Chairman Congresswoman Luistro, trabaho nila talakayin ng impeachment kapag dumating sa kanilang komite. At ang mga membro ng Kongreso at ng komite ay yun ang gagawin. Kahit na ano pang mga sabihin ang nasa labas ng Kongreso. Kaya ko binabanggit to dahil yan po ay kanilang obligasyon. Magmerong impeachment complaint na in-refer sa kanila ang speaker at ang plenaryo. Ang gagawin talaga ng committee ay talakayin ito. Kung mayroong sapat na basihan, itutuloy-tuloy yan. Kung walang basihan, ibabasura yan. Yun ho yung trabaho nila. Hindi sila pwedeng tumigil dahil mayroong ibang issue o mayroong akusasyon laban sa kanila. Hindi po yun. Kung inaasahan at iniisip ng mga anti-Marcos o mga Maka-Duterte supporters na walang kredibilidad ang Kongreso dahil kanilang sinira dahil sa issue ng pagdideliver umano ng pera galing sa mga hindi mapatunayang grupo ng mga dating sundalo o 18 sundalo. Hindi po yun. Kung ano man. At yun ang kailangan. Yung division of labor sa gobyerno, executive department, legislator, at judicial body. At yung problema sa Middle East, yan ay pinangangasiwaan ng executive department. Yan ay Office of the President, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Pagdating naman sa mga oil product at iba pang bilihin, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Trade and Industry. Yan po yan. Okay? At sa security, nandiyan ang Department of Foreign Affairs na nagsalita na nakamonitor ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas sa magiging epekto ng crisis na yan sa Middle East at kung kinakailangan gamitin ang kanilang mga pwersa para tulungang ilikas ang mga Pilipino kung aabot doon. Ang Kongreso ay nakatutok naman sa kung ano ang kanilang obligasyon in aid of legislation at paggawa ng batas at hearing may kaugnayan sa impeachment. Dahil ang impeachment process under 1987 Constitution, hindi yan pwedeng tanggihan ng Kongreso. Ang kanilang trabaho ay suriin at yan nga po yung ginagawa. Kaya itong linggong ito, tuloy-tuloy po ang hearing ng Committee on Justice. Susubukan nila, aalamin nila, mayroon bang sapat na basihan at dumaan ba sa tamang proseso at posibleng humantong yan sa pagsusuri sa mga sinasabing ebidensya ng mga complainant sa betrayal of public trust laban kay Vice President. Yan po yan. Hopefully, sagutin ni Sara ang akusasyon sa kanya. Dahil sinabi po ng mga kongresista, hindi pwedeng abogado lang ang dadalo sa public hearing. Dapat ay dumalo ang isinasakdal at yung mismong Vice President ang humarap sa public hearing. Okay? Kasi may report na baka daw abogado na lang. Abay, hindi po. Ang impeachment process ay iba kaysa proseso sa mga criminal cases. Yung mga preliminary investigation sa criminal cases ay pwedeng abogado lang ang dumalo. Pero dito sa impeachment, hindi pwede. Kasi ang inaakusahan ay yung mismong Vice President. Yun ang dapat magdepensa ng kanyang sarili sa pagsisiyasat kung mayroong ebidensya o wala. Pag tinanggihan ni Sara yung pagkakataon na kanyang may pagtanggol ang kanyang sarili diyan sa komite, iba ho ang mangyayari diyan. Tandaan nyo, ayaw kong pangunahan. Iba ang mangyayari pagka gano'n. In other words, hindi pwede, abogado lang. Pag humarap
ang Vice President at humarap din po at paharapin din ang mga testigo at mismong complainant dyan po sa impeachment na yan. Yan po natin malalaman kung sino ang paniniwalaan ng mga mambabatas. Paniniwalaan ng komite. Yun po yun. Kasi kaya hindi biro. Sabi po ni Congressman Luistro, dadaan sa tamang proseso at bibigyan ng karapatan ang lahat. Complainant, endorser, at yung akusado o inaakusahan. Hindi abogado ang pinag-uusapan dito. Although karapatan nilang magdala sila ng representative na abogado. Pero totoong complainant, totoong endorser, yun yung congressman. Ang totoong complainant ay yung civil society at marginalized sector. Yun po yun. Yun naman pong side ng inaakusahan, walang iba yun kung hindi ang pangalawang pangulo ng bansa ang dapat sumagot at magpaliwanag. Hindi yan makukuha sa press conference, statement, o kung ano, sa labas ng komite. For your information. Hindi po ako nagagalit, tiniting ko lang para maliwanagan nyo. Marami ho kasing mapanlin lang or mga fake news na pinapalabas na kumo political, kumo harassment, kumo tatakbong presidente kaya inaharang o panggigipit sa mga Duterte, lahat yun basura. Lahat yun ay accusation lang. Kung meron silang karapatan, ay yung humarap sila sa hearing. Yung karapatan ng complainant, karapatan ng endorser, karapatang ilatag ang ebidensya, yun ay nasa tamang proseso at dapat dinggin ng komite on justice. Marami sa kanila, halos lahat abogado. Kaya masarap pakinggan ang kailang hearing at pinag-uusapan. Tuloy-tuloy po yan ngayon linggo ito, hopefully tuloy-tuloy hanggang sa matapos. 60 days, 2 buwan kung di ako nagkakamali, ang kapangyarihan ng Committee on Justice na kailang tapusin ito at magkaroon sila ng final recommendation. Approval, impeachment ba o dismissal? Yun ang aabangan natin. Hindi natin pwedeng pangunahan yan. Okay? So, please like and share ng ating mga topic at paki-subscribe na rin po nung iba pa. Maraming nanonood pero hindi nakakapag-subscribe dito sa ating mga channel. Yung isang channel natin, Mike Abe Opinions, at ito namang isang channel natin ay yung MA Pinoy TV. Pati na rin yung ating Facebook page, Mike Abe Opinion sa Facebook. Nandiyan din po tayo. Salamat po sa ating mga followers. Sa ngayon po ay meron tayong 400,000 plus na mga followers at 472,000 na mga subscriber dito sa YouTube and Facebook page at iba pa. So, salamat po sa inyong tiwala. Sama-sama tayo. Ilabas ang totoo. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po lagi ang ating ipinapalaala.